Siningil naman ng mga mambabatas ang MMDA at Department of Public Works and Highways sa flood control projects dito. Sa kabila kasi ng bilyon-bilyong pisong ibinuhos para sa mga ito, problema pa rin ang matinding pagbaha. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Mga kalsadang lubog sa lagpas tuhod na baha. Yan ang eksena sa Malabon at Navotas. Maging ang ilang lugar sa Metro Manila sa gitna ng pananalasa ng bagyong Karina at habagat noong nakaraang linggo. Bukod sa buhos ng ulan, tinuturo rin ang nasirang navigational floodgate bilang dahilan sa pagbaha. Sa pagdinig ng House Committee on Metro Manila Development, inamin ng MMDA na posibleng abutin ng 2 buwan ang pag-aayos nito. Komplikado yung paggawa. Sinubukan na po naming iangat yung navgate na yan. Bakal po kasi siya. Pag pinuwersa po namin, baka masira yung gate mismo. Ang repair po ay will be done underwater. Hindi po nakataas. So, pag malakas din po ang alon, hindi rin po, bumabagal po yung paggawa. Lumutang din sa pagdinig na nasa 30% pa lang ang natatapos sa mga proyekto mula sa master plan para sa flood control na naunang inilatag noong 2012. Hindi rin daw sigurado ang DPWH kung makukumpleto ang lahat ng ito bago matapos ang Administrasyong Marcos. Pero aminado ang ahensya na malabong maging flood-free ang Metro Manila. I think 70%, 70-80%, including dito sa drainage program inside Metro Manila, addressing yung mga basura and yung mga informal settlers natin, kung minsan maano natin. I think 70-80% will have to be able to mitigate the flooding problems in Metro Manila. Sa hiwalay na pagdinig sa Senado, nasingil din ang Department of Public Works and Highways sa mga flood control project nito sa buong bansa. Sabi ng mga senador, tila puro feasibility study ang pinopondohan na hindi naman nagbubunga sa konkretong plano o proyekto. Anong nangyari sa lagpas trilyong pisong flood control projects ng DPWH, MMDA, kasama na ang DILG, DSUD, DNR? Epektibo ba itong mga feasibility study na ito? Lumabas din sa pagdinig na bagamat mahigit 5,000 flood control projects ang natapos mula noong 2022, maliliit daw ang mga ito. Ang iba pa riyan, para lang din daw masolusyonan ang pagbaha sa mabababang lugar. Muli tuloy hinanap ng mga senador sa DPWH ang Integrated Master Plan na magbibigay sana ng malinaw na panuntunan para sa malalaking flood control projects. The updating of the master plan is still ongoing in some aspects. So there's an admission on the part of the DPWH that in fact a national flood control master plan still does not exist. Tama po ba yun? Kasi hiwa-hiwala yung 18 eh. Hindi naman sila pinagdugtong-dugtong. Hindi pa naka-align sa MMDA, meron sari-sarili rin at pira-piraso yung ating LGU. Tama po ba yung sitwasyon? Well, to some extent, that's correct. Dahilan pa ng DPWH, hirap itong tapusin ang malalaking flood control projects dahil kulang ang pondo. Ipagpapatuloy pa ng Senado ang pagtalakay sa isyu ng pagbaha sa mga susunod na linggo. Mag-i-inspeksyon din ang komite sa flood control projects ng DPWH. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.